Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang Deezer HTV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Deezer HTV Match Point. Ngayong araw makakasama natin si Sara Nesperos o mas kilala natin sa tawag na Sarah Gaming. Hi Sarah! Welcome to Match Point! Hi! Thank you for having me. Magpakilala ka naman muna sa ating viewers. Hi everyone, I'm Sarah. I play games like Mobile Legends and HOK. So, si Sarah ay isang streamer at dating pro player. Yeah, dating pro player. Dating. And ngayon, sige, kwento mo naman sa amin muna kung paano ka nagsimula sa gaming. Okay, I started during the pandemic. Yung friends ko is pinilit lang talaga ako mag-stream. Kasi, pag naglalaro kami, naka-open mic. Tapos ang dal-dal ko daw. Tapos, ayun, kasagsagan nun ng streaming. So, ayun, sige, sabi ko, wala namang mawawala. Pandemic noon, walang klase. Lagi lang talaga ako naglalaro. So, I created my page. Tapos, nagsimula yun. Yung sumusuporta lang talaga sa akin lagi, mga friends ko, families. Tapos, and then one day, I don't know what happened. Biglang, one day nakita ko yung followers ko, nasa 10K. Tapos, everyday tumataas siya. Tapos, everyday din tumataas yung viewers ko. Ayun, unti-unti akong nakakilala ng tao sa ML community. So, ilang years na ba simula pandemic, no? Parang 5 5 years years na. Ang Okay, tagal 5 years na. Tapos yung following mo, parang nasa 500K. Iba pa yung sa Facebook, iba pa yung sa TikTok. Oo. Pero ito, bago natin pag-usapan, si Sarah Gaming. Mhm. Sino ba si Sara Nesperos before Sarah Gaming? Ako, masipag akong estudyante. Mm. Ano lang ako aral, school bahay na type ng tao. Tapos, pero even before talaga, mahilig na ako maglaro ng games. Kasi meron akong older brother. Tapos, yung kuya ko, lagi siya naglalaro. Tapos, bata pa lang ako, kunwari, may mga games siya, tapos aalis siya ng bahay. Ipapapilot niya sa akin yung games niya. Tapos, I think doon na nag-start. Nag-start ako mag-play ng computer games. Tapos, nag-FPS ako. Naglaro ko yung mga sikat na games, yung mga Clash of Clans, mga ganyan. Tapos, ayun, I discovered Mobile Legends. Tapos, ayun na. The rest is history. Nandito na ako ngayon. Ilang taon ka nung nagpa-pilot ka sa kuya mo? Parang 9 years old, 10 years old. Ang bata ako pa. Grade Grade 3, Ay, grade 4. Grade 3, grade 4. Bakit? Marunong na ako mag-computer Kaya, noon. Ang nilalaro ata ng mga grade 3 ngayon. Hindi, parang mga bata ngayon, very, na, sa mobile games. Very Pero before, techy na sila. parang hindi naman ata, parang hindi masyadong Oo. exposed sa mobile games sa mga Oo. grade 3. Pero ikaw, grabe, bata pa lang pala talaga, namulat ka na. Pero ano bang meron sa gaming, sa esports? Bakit nandun yung interest mo at a very young age? Wala, masaya lang. Parang meron akong sariling mundo pag naglalaro ako. Parang ako mismo yung naglalaro. Hindi, ako mismo yung nandun sa game. Ayun, sobrang bilis lumipas ng oras, lalo na pag naglalaro with friends. Parang may ibang mundo ka dun sa laro. It's nice, parang escape din siya. From reality, lalo na pag stress. Pero ito, nabanggit mo kanina, yung nagtulak sa'yo for streaming ay yung friends mo. Tapos Yeah. sila lang din yung mga unang supporter mo. Pero saan ba nanggaling si Sarah Gaming? Like, yung name mismo na Sarah Gaming. And anong klaseng branding ba meron si Sarah Gaming? Okay. My real name kasi is Sarah, 'di ba? Tapos nung college ako, meron akong mga conyo friends. So, pag sinabi mo yung Sarah, pag maarte, Sarah, right? Sarah, Sarah. Yun. Tapos, ayun, doon na nagsimula, Sarah. Since uso dati yung mga may gaming, may TV, naglagay ako ng gaming. Kasi, syempre, naglalaro ng game. So, Sarah Gaming. Pero yung mga gaming sa dulo, parang pandemic talaga siya. Oo. Yun na, parang wala lang siya doon gumagamit yan Hindi ko na siya mapalitan. Parang gusto ko na lang maging Sarah. Pero yun naman yung branding mo yun naman yung maganda. Pero ito, streamer ka, and naging pro player ka. Yes. And bilang babae, sa tingin mo, ano ba yung mga challenge na hinarap mo sa pag-stream and also sa pagiging pro player na rin? Madami. Una na dun yung Siyempre, pag babae, sabihin nila, pa-cute lang, pabuhat.
ganda lang, ganon. Pero, Pero, pinatunayan naman, hindi lang ako at ng marami pang babae na naglalaro ng games, hindi lang ng mobile games, sa lahat ng laro na meron na kaya rin naman ng mga babae na makipagsabayan sa mga lalaki when it comes to games. and ano ba yung nakikita mo na posisyon ng mga girls ngayon pagdating sa esports industry? Ay ako, sobrang happy ko kasi nagsimula talaga ako na ang dami nang babasa akin na hindi ako magaling maglaro, na yun nga, pa-cute lang. Pero ngayon nakikita ko na yung mga girls, ngayon makikita mo meron ng MDL na girl team, tapos last time I think girl team din yung lumaban sa Cebol, sa SEA Games. Ayan yung Smart Omega or Navi na ata sila ngayon. Sa Esports World Cup, girls and... Oo, nanalo yung Philippines. Yun, kaya sobrang laki na ng pinagbago ng women sa esports. And ito, ano naman message mo for the girls na parang gusto mag-try pero natatakot kasi baka hindi naman for them itong industry na to. Kasi syempre, alam natin maraming streamers, ganyan. Pero hindi naman sila parang yung power nila for streaming and sa lakas ng laro. Diba? Parang hindi pa rin madalas nakikita ng iba. And nag-grow pa rin siya, growing pa rin siya. Unlike sa Benz na ando na, established na. So, anong message mo for them? So ako, if it's really your passion, hindi mo iisipin ng ibang tao. Kasi bakit mo iisipin yun? Kasi ibang tao nga sila, di ba? Dapat isipin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, kung gusto mo ba talaga yung ginagawa mo. Kasi as long as you're happy and you love what you're doing, kung ano na lang yung sabihin nila, it doesn't really matter na. So, ayan lang. Fighting. Thank you, Sarah. Ito, Sarah, pag-usapan natin ng community na na-build mo online. So, nabanggit mo kanina na nagulat ka na lang, nagtatry ka na lang for fun, so lang mo mawala, ganyan. Pero umabot ka sa, na-realize mo, 10K followers, tapos biglang, ngayon, almost 600K ka sa Facebook. So, paano ba nag-grow itong community na meron ka? Ayun, tulad ng sinabi ko, kasi passion ko lang talaga siya. So, I think nakita ng mga tao na totoo ako sa ginagawa ko at kung sino talaga ako. Kasi meron yung iba na hindi naman sa nilalahat ko, pero alam mo yun, yung parang nagpapanggap sila na ganito sila, ganyan sila. Pero in reality, hindi sila ganun. Kasi ako talaga, I'm very true to myself. So I think tumatago sa screen yun, yung pagiging authentic ko. Nice. Yun yung magandang branding talaga na panghahawakan ng mga viewer mo. Pero ito, paano ba yung, usapang branding na tayo, paano ba yung mo sa style mo sa pag-stream? Is it parang more on competitive gameplay ka ba? Or connection with the audience? Ganun. Halo. Siyempre, gusto ko rin naman, since naglalaro talaga ako games, I used to be a pro player. Gusto ko talaga competitive game. Pero hindi sa akin hindi mawawala sa stream ko na makipaglaro with my viewers. Kasi nga, sila naman yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. So, ayun, from time to time, at saka ang tawag dito, nanggaling din ako dun, na viewer ako dati. And alam ko yung pakiramdam pag nakakalaro ko yung idol ko. Oo, masaya. Kaya, ayun, gini-give back ko lang yung na-feel ko before sa community ko ngayon. Nakakatawa, parang very down to earth pa rin. Nandito, pero hindi. Dapat ka pa rin, na-reach ka pa rin ng audience mo. Yun yung maganda. Kasi yun naman yung connection. Yes, oo. Pero ito, usapang esports, ayan, pagiging pro player, streamer, paano ba nabago nito yung buhay mo? In terms of, talaga ako a very introvert person. Madami hindi naniniwala. Kasi nga, syempre, pag nag-i-stream ka, maraming tao. Kaya pagpunta ka ng events, you have to socialize. Pero very introvert ako before. Sobrang takot ako magsalita sa harap ng maraming tao. Makakita ng madaming tao. Pero ngayon, ayun, parang very natural na lang for me na makipag-interact with them. And as well na, ayun nga, nakilala ko. Marami akong nakilalang tao, mga sikat. I have connections with a lot of brands. Ayun,
I made a lot of friends then. And syempre, dagdag na rin dun yung, na ako na rin yung, kumikita ko ng sarili kong money sa pamamagitan ng streaming. Na hindi na ako umaasa sa parents ko. Grabe no. Parang hindi lang siya financial na katulong sa'yo, pati yung personal growth mo. Siyempre kasi ngayon, maharap ka na sa camera. Hindi pwedeng introvert ka di ba? Oo. At saka yun yung sinasabi, di ba, na parang kaya mo na-discover yung ano mo sa streaming kasi madaldal ka habang Oo, pero online lang. Kasi iba yung online Kaharap mo lang yung screen mo, magsasalita ka lang. Pero pag iba na pag personal na, makikita mo yung mga tao. Tama. Tsaka hindi mawawala, dapat makipag-socialize ka naman talaga, lalo na sa mga kapwa mo influencers. Ito, ikaw ang grand winner sa The Gaming House ng Year 1. Ayan, congratulations sa Joe Tagada, pero congratulations, Sarah. Ito, paano ba na-shape yung kung sino ka ngayon? And syempre, kwentuhan mo naman kami sa naging journey mo. Okay. Yung The Gaming House, pandemic din nun, di ba? Tapos, pero during that time, I was already in Tier 1 under Amplify. Kasi parang may hierarchy dun. So, Amplify for the streamers, and then there's Tier 1 talents, there's Prodigy, ganun. So, I was under Amplify as one of their streamers. And then yung handler ko there, sabi niya sa akin, try ko daw. Ako ayoko. Kasi nga, nahihiya ako. Tapos parang, paano ko gagawa ng content? Hindi ako marunong. Streaming lang talaga yung alam ko. Hindi ako marunong mag-edit. Parang it's too late to conceptualize na kung ano yung ilalagay ko sa video. Tapos, kinukulit niya talaga ako. As in. Tapos parang, sige na nga, gagawin ko na. Para may mapasa lang, ganun. Tapos, hindi ko na siya in-expect na makapasok ako ng top 25. Sa dami ba naman ng mga nag-apply, tas mga sikat na streamer na during that time. Nung pero medyo malaki na yung followings ko, nasa 300k na ako nun. Pero, syempre, mas madami pa din yung mas mataas yung following sa akin, ganyan, mas sikat, mas magaling, ganyan. Tapos nagpasa na lang ako. Tapos, ayun, nakalimutan ko na siya. After siguro 1 week, 2 weeks, ganun. Gulat na lang ako, yung friend ko, tinag niya ako, congrats. Nakita ko sa notif ko, pag-click ko ganun, nasa top 25 ako. So, pasok ako sa live audition. So, nung live audition na 3 days yun, ang daming ginagawa, photoshoot, interview, tapos, sa top 25, kukuha ng top 10. Yung top 10, ayun na yung papasok sa loob ng bahay. Para siyang PBB PBB for gamers. Oo, yun, walang labasan. Pero maganda, since gamers, content creator kami, meron kami mga PC, may phone, pwede naman. Provided. Tapos ayun na nga yung kwento, top 25. Una, yung top 5 is Judge's Choice. Ang judges nun is si Boss Strike, si Alodia, at saka si Wrecker. Ilang tatlo. So, unfortunately, hindi ako pumasok sa top 5. Okay. Pero, since top 10 yun, yung another top 5 is based sa views ng interview namin. Parang sobrang active ko nun. Di ba, followings ko 300k. Ayun, pumasok ako ng top 10. Through video views. Then yung buong journey mo naman, and paano yung pagiging grand winner mo, parang naging reaction mo? Gulat na gulat ako. Kasi, parang twice akong na-vote magkasunod na ma-eliminate. Ma-evict. Ayun, ma-evict. Tapos, ayun, 2 beses din ako naligtas. Kasi, 3 kayong nominee nun, 3 or 5. Tapos, yung half nun is mananalo through votings. Hindi ako nananalo through votings. Lagi ako nananalo through Judge's Choice ulit. Tapos, dumating na sa top 5. Tapos, isa na lang yung matatanggal. Tapos, ang challenge sa amin nun, isa na lang matatanggal para makapasok sa grand finals. Yung pinakamasakit. Kasi isa na lang nandun ka na. Pasok ka na sa top. Parang Big 4, ganyan. Big 4. Big 4 yung tawag. Tapos, challenge sa amin, gumawa ng Grab advertisement, parang skit ganon. Hindi nga ako marunong mag-content. Streaming lang talaga. Streaming lang. Alam mo, ginawa ko, kumanta ako. Kahit hindi ako magaling kumanta.
gumawa ako ng grab jingle. Na, tapos, syempre, hindi ko rin naman alam yung mga ginagawa nila. Tapos, nandun na kami. Sabi ko, shocks, ako lang yung naiiba. Lahat sila, skit, ang ganda. Pang Christmas talaga, alam mo. Tapos sa akin, biglang jingle. Biglang kanta. Kanta ng jingle bells. Tapos, sintonado pa. Kaya nagulat ako nung, pumasok ako sa top 4. Yun talaga yung pinaka nakakagulat. Yung pumasok ako sa top 4. Tapos yung content ko, jingle bells. Ang layo dun sa mga skit Oo. na, di ba? Tsaka yun talaga yung usual na ina-absorb ng mga tao, kinukonsum ng mga tao online, mga skit talaga. Then ikaw, kumanta ka. Kung napanood niyo yun, huwag niyo na hanapin. Nasa internet pa siya. Huwag niyo na hanapin, please. Oo. Then, nung nalaman mo na grand winner, after all that na napagdaanan at ginawa mo, ano na feel mo? Hindi pa rin ako makapaniwala nung time na yun. Parang 1 week na yung lumipas, di ako makapaniwala. Tapos, ayun, na-absorb ko na lang lahat nung pumasok na ako ng blacklist. Kasi yun yung parang very first task ko nang nanalo ako. Naging correspondent ng blacklist. And then after that, sunod-sunod yung mga projects na dumating sa akin. Okay, andyan na tayo. Thank you so much, Sarah. Andyan na tayo sa naging correspondent ka ng blacklist niyan. Paano ka naman nag-transition into a pro player? Kasi even before the gaming house, may team na ako sa ML. Naglalaro ako amateur. Ganyan. And then, a friend of mine invited me sa isang team. Tapos yung team na to is nakipag-partner sa isang ML pro team. Tapos ayun, doon na nag-start na nag-compete na kami, like international, ganon. Magka-qualifiers kami for the SEA Games. Pero unfortunately, sa run ko, hindi kami nanalo. Pero it was fun. Okay, and experience mo naman din talaga na mag-compete naman. Lalo na sa international. And ano ba yung mga team na nasamahan mo or na naglaro ka for them? Okay, my very first team was Onyx Index. Index kasi yun yung org namin before, Index. And then after Onyx Index, AP Brand Index naman kami. Tapos ayun, last year, nag-bye-bye na ako sa pro player. Tapos nag-focus na ulit ako sa pagiging streamer. So paano mo madedefine yung years mo sa pagiging pro player? It was fun. Nakita ko yung na-experience ko yung struggle ng isang pro player na hindi pala siya laro lang. Kasi iniisip na ibang tao, yun, laro-laro lang naman yan. Kasi cellphone lang, pindot-pindot lang, pero hindi. Hindi nakikita ng ibang tao yung hustle behind nung napapanood nila, hindi nila alam yung screams. Before that, hindi nila alam yung personal grind niyo. Hindi nila alam yung stress, yung mental health issues na dala ng games. Ayun. Pwede mo ba kami bigyan ng overview lang? Like, pasimpleng silip lang kung paano ba yung nagiging dynamics ng isang pro player sa isang linggo? Sa isang linggo, okay. When I was a pro player, we start around 10 a.m., 10 to 12. Doon mo gagawin lahat, kakain ka, maliligo, kung ano gusto mong gawin. And then 12, around, tapos pahinga. 12:30 to 2 maybe, ayan, warm up for scrim. And then, depende sa schedule. Minsan meron kaming 4 sets of stream, so that's 2, 4, 8, 10. Okay. 2 p.m. to 4 p.m. and then 4 p.m. to 6 p.m. and then 6 to 8 is break time kasi dinner, and then 8 to 10. Minsan umaabot pa kami ng ayun, naalala ko, umabot kami madaling araw. Nag-i-scream. Okay. Aside, after nung scream nyo, depende sa'yo kung gusto mo pang mag-improve, maglalaro ka ulit. meron pa. Kumbaga, hindi siya strict na, okay, break na nito after nito. Sa inyo na yung oras na yun. Hindi. Ikaw, gusto mo personal na grind. Oo. Ay, minsan may pa nga kami, kunwari lose streak sa scrim, sa practice. Yan, kailangan mo, today kailangan mo mag 10 games. Minsan 20 games. After scrim pa yun. Siyempre, kunwari matatapos scrim namin 12 a.m.
So, maglalaro ka pa 10 games. One game is like roughly around 20 to 30 minutes. Ilang oras na naman yung bubunuin mo. Mm-mm. Then the next day, ganun na naman yung Ganun, sistema. until Saturday. Okay. So, paano nag-start? Monday to Saturday? Monday to Saturday. And then, Sunday is rest day. Pero yung Sunday na yun, nasa bootcamp pa rin ba kayo? At depends sa'yo kung gusto mong magstay lang sa bootcamp, kung gusto mong umuwi sa bahay nyo, or like makipagkita with friends. Basta sa'yo yung buong Sunday. Okay, that's nice naman. Pero Mm-mm. parang sa stress na natatanggap ninyo, Ako hindi ako umuwi na. Once a month siguro ako umuwi. so yung day off mo na yun, ginagrind mo pa rin siya? Hindi, nagpapahinga. Nagpapahinga ka naman, pero hindi ka lang O kaya umuwi minsan, sa inyo. susundot ako ng stream minsan. Okay. Ganun pa rin talaga. Nasa sistema mo Oo, na. hindi mawawala. Pero ito, na pag-usapan na rin natin ay yung mga struggle ng mga pro players sa esports. Sa tingin mo, kumusta naman yung lagay ng Philippine esports industry? In general, esports. Kasi ako, hindi, tama. Dalawa lang naman yung malaking esports right now. ML and HOK. Pero when it comes to ML, kilala talaga yung Philippines. Lagi champion sa mga M-series, mga international. Ayan, kilala niyo talaga. Established na. Pag sinabi mong Mobile Legends, may isip ng tao, Philippines. Lalo na ngayon, daming Pilipino ini-import. Hindi lang players, pati coaches, import na nila. When it comes to HOK naman, since bago lang, parang I think 1 year pa lang siya, medyo nasa may developing stage pa. Pero nakikilala na rin naman yung Philippines when it comes to honor of kings. Lalo na yung mga top teams na pumapasok. Actually, may 3 teams ngayon, ay last time sa EWC. Pero unfortunately, kasi nga since bago pa lang, hindi sila ganun kataas yung nakuha nilang ranking. Pero it's a good sign. Parang may progress. May nakikita progress. And actually, mabilis siya. Mm-mm. Para sabihin Oo. mo, para sa game Para esports sa na 1 bago year. lang. Mm-mm. Sobrang bilis na niya. Lalo na nabibigyan nyo na ng platform yung mga athlete na Mm-mm. ipakita yung talent nila, hindi lang sa mobile. Mm-mm. Diba? Thank you so much, Sira. Last na lang, what's next for you? Invite mo naman sila. And of course, may gusto kong pasalamatan and i-promote. Go ahead. Hi everyone! This is Sarah and gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit na paminsan-minsan ay hindi ako nakapag-stream dahil sobrang busy. Ayan, hindi nyo pa rin nakakalimutan na sumuporta sa akin every time na babalik ako. And maraming salamat. Sana ay huwag kayong magsawa dahil ako din naman ay hindi magsasawa na kalaruin kayo at bigyan kayo ng inspiration. Thank you so much, Sarah. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil meron tayong match point game mode at dito, ituturo mo sa amin kung paano ba ang dynamic mo bilang streamer. Oh, okay. Ready ka ba doon? Okay ka ba doon? Game. So, this is where the magic happens. Ito, first sa OBS, dito mo makikita yung camera. Meron akong dalawang ginagamit dito na scene. Ito yung pag malaki, pag ako lang. Tapos, ito pag yung mag-game na ako. So, since wala pang game, I also use as a mirroring app para para ma-connect yung phone to PC. Okay, so dito lumalabas yung mismo dito. Oo, dito siya. Ayan, pag pinunod mo, auto na yun. So, wait natin na mag-connect. Ayan, connecting. And then, lalabas na yun. Minsan hindi. Like this. So, ayan. Okay. Ayan, ganyan na siya. Tapos, ayun, kung ano yung ginagawa mo sa phone, makikita na siya dito. Ayan. Ayan. And then, pag kinlik mo yung stream, magla-live na siya dito sa Facebook. By the way, this is my Facebook. Guys. Ayan. Alam, nag-disconnect siya. So, ayan. Sobrang dali lang niya pag na-gets mo na kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. Tapos, ikaw, nakadepende sa'yo what overlay do you wanna do. Minsan, yung streamer, mas malaki pa dito. Pwede mong lakihan to.
Ayan. Pwede mong i-move. Ayan, pwede mong i-move anywhere. Pwede mong lakihan. Ganyan. You do you. So, madali lang din pala siya, no? Mirror Mm-mm. lang, tapos Mir- camera lang, Yes. ganyan. Pero usually yung live mo, gaano ba katagal? Most of the time, umabot ako ng 2 hours. Kasi on Facebook Meta, para ma-consider ka as gaming content, level up. Yung level up kasi may mga benefits siya. Pwede kang magkaroon ng stars, may mga commands, ganon. So, minimum nun is 2 hours na kailangan mong naka-live a week. So, if you're trying to achieve that, at least 2 hours ka mag-live. So, 2 hours na yon, ano lang yun? Puro laro lang talaga, then usap, ganyan. Ganun yung tawag dito. Ganun siya most of the time. Pero pag ako kasi, parang kalahati daldal ko. Okay. Kalahati yapping session. They call it Sarah yapping session. Kasi pag start ng live, parang I will yap for like roughly around 10 to 20 minutes. Kasi sinasabi ko sa kanila yung nangyari sa araw ko, chichika ko sa kanila. Connection mo. Yeah, naman, connection ano. with them. Parang, hindi guys, alam niyo ba ganito ganyan? O kaya kakausapin ko sila about mga recent, mga issues sa bansa. Alam niyo ba? Guys, anong say niyo sa ganito ganyan, sa flood control project? Alam niyo, sa kanila ko ibubuntong yung mga frustrations ko. Very interactive din Oo. pala. No? Hindi lang basta galaro ka lang. Oo, hindi lang papakita siya mo like lang sa gaming, kanila. streaming, hindi talaga. Kausap ko sila about, parang yung naka-video call ka sa best friend mo. Mm-mm. Oo. Baba ka na. Sige, baba. Oo, marami nag-comment na ganyan. Oo. Baba ko na Sarah. Oo, ganun. Pero ito, di ba 2 hours yung mismong yung actual live mo? Before the live ba, meron ka bang mga preparation, ganyan? Or salang ka na agad? Ay, syempre, mag-start ako, mag-aayos. Syempre, kailangan presentable, ganyan. Kahit minsan, pag tinatamad ako, sabihin ko, guys, sorry, tinatamad ako mag-ayos. Alam ko naman, tanggap niyo ako na ganito yung itsura ko. Pag hindi ako nakapag-ayos naman, ganyan. Pero ayun lang, yung pinaka-importante lang is presentable ako tignan. Kasi ito, nasa OBS, nandyan na siya. So, all you have to do is just click the start streaming. Tapos, ayun, okay na siya. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.